lahat ng mga partners natin, local at international, especially sa ating team Win International. So, my name is Jeremy Javier, isa sa mga ginawang milyonaryo ng AIM Global or Empowered Consumerism. So, ngayon, meron na akong mga konting isi-share sa inyo kung papaano mo ba talaga siguradong makukuha ang goal mo dito sa AC. Kasi minsan, sumasali tayo sa business na to, nakita natin yung goal natin, nung napresentahan tayo ng negosyo, nabaliw tayo, nabuhayan tayo ng pangarap. Pero, ang pinaka main point doon, hindi natin alam kung ano ba talaga ang tamang aksyon o tamang gawin para sigurado na makuha natin yung pangarap natin. Kasi dito sa negosyo na ginagawa natin, hindi lahat ng sumasali dito yumayaman. Okay? Hindi lahat ng nag-join, nagbitaw ng pera ng 8,999, ng 27,000. Hindi lahat ng sumali dito na nag-15 accounts ay yumayaman. Okay? Ibig sabihin, hindi guarantee dito na pag nagbitaw ka ng pera ay yayaman ka. Ang success mo dito ay nakadepende pa rin sa kilos at galaw mo, sa action mo. Tama? So, ngayon, kung hindi mo alam kung paano ang proseso or kung hindi mo alam ang tamang galaw, tamang aksyon, malamang hindi mo makukuha ang goal mo. Hindi ka sigurado kung ang aksyon na ginagawa mo ngayon ay tamang direksyon papunta sa pangarap mo. Okay? Kaya minsan, yung iba nagtataka, bakit ganun? Matagal na ako sa business na to, hanggang ngayon wala pa rin ako resulta. 2 years na ako, 5 years na ako, hanggang ngayon hindi ko pa rin nakuha ang pangarap ko. Anong ibig sabihin nun? I mean, bakit kaya hindi nila nakukuha? Kasi hindi malinaw sa kanila ang goal nila. Okay? So ngayon, yun yung pag-uusapan natin. Kung paano mo makukuha ang pangarap mo at paano maging malinaw sa'yo yung daan na tatahakin mo papunta doon sa pangarap mo. Okay? So, ito yung topic natin, the art of goal settings. Yan. So, ano ibig sabihin yan? Dito ko ituro sa inyo, himay-himay, kung paano ka mag-set ng goal. Okay? So, bakit ganon? Goal setting is a mind of your business. Tama? Ang goal setting natin, ibig sabihin, pag nag-set ka ng goal, ito yung utak, no, sa negosyo natin. Parang ganito. Nakita ka na ba ng isang engineer na nagpapatayo ng isang building na hindi niya pinaplano? Tama? Mafo-form kaya ang isang napakagandang building na yan kung hindi yan pinaplano? Walang goal setting. Tama? So, ibig sabihin, bago sila pumunta doon sa location kung saan nila itatayo yung building na yon, nag-goal set muna sila. Yung mga engineer na yon. Kung ano ang formation, ano ang forma, ano ang structure ng kanilang itatayong building. Tama? So, ganun din ang tao. O parang ikaw, kung wala kang mind, mabubuhay ka kaya? Alam mo kaya kung ano ang buhay na naghihintay sa'yo? Or alam mo kaya kung ano ang magiging sitwasyon mo? Kung wala kang utak, wala kang mind. Tama? So, ibig sabihin, sa negosyo natin, ganun din. Kailangan din natin na mag-set ng goal para maganda yung mangyayari sa ginagawa mo ngayon. Tama? So, next. Yan. Kasi bakit dito sa business na ginagawa natin, pag hindi ka mag-set ng goal or kung wala kang right mindset or tamang goal, possible na makatulad ka dito. Kasi tatlong klase ang tao na pumasok sa negosyo. Una, they fail to plan. Ibig sabihin, nabigo sila o nag-failure sila sa kanilang plano. Tama? Kasi maraming tao dito na plano ng plano, no? Plano ng plano, pero failure naman. Hindi tugma yung plano nila, kaya bumagsak. Okay? Pangalawa, they plan to fail. Okay? So, pag hindi kasi malinaw sa'yo, yung ginagawa mo, baka mamaya, nagplano ka ngayon, or failure ka sa mga plano mo. Ibig sabihin, okay na sana yung plano mo, okay? Okay na sana yung plano mo, kaya lang, tama ba? They plan to fail. Ibig sabihin, yung plano mo, papunta sa pagbagsak. Kasi nga, wala kang tamang guidance, walang taong nagmimintor sa'yo,
Walang taong, hindi ka nakikinig. Baka ganon, hindi ka nakikinig sa mga nagtuturo sa'yo. Medyo lumalaki ulo mo, mas pinapakinggan mo yung sarili mo. Okay? So, dapat, ang gagawin mo dito, para hindi ka ma-fail sa plano mo, dapat, dumikit ka sa mga successful na tao o sa mga resultadong tao. Okay? Para sa ganon, yung plano mo ay papunta sa tama. Okay? So, narami din dito. Okay na sana yung plano nila. Maganda yung plano nila. Kaya lang, nag-give up naman sila. Okay? They give up on their plan. Okay na yung plano nila, maganda yung plano. Kaya lang, huminto naman sila. Ito yung mga tao na, ang ganda na ng plano. Okay? Okay na yung sistema nila. Okay na yung takbo ng negosyo nila, productive na. And then, kalaunan, medyo nagkaroon ng konting trials, nag-give up naman sila. So, hindi pa rin sila nagiging successful. So, yan yung mga katangian ng mga negosyante. Kung bakit maraming negosyo na hindi nagiging successful. Okay? So, yan yung hindi natin pwedeng gawin. Okay? So, goal setting. Ang goal setting, ito yung magbibigay direction sa negosyo mo. Tulad ng sabi ko kanina, ito yung mind of your business. Okay? Pangalawa, ito yung magsisit sa'yo ng tamang action and effort. Kasi pag may goal ka, pag may right goal ka, ibig sabihin yung action mo at effort mo sakto, or you're confident ka sa gagawin mo kasi nga sakto yung goal mo, may goal ka. Okay? Next, set a time frame for your business. Ibig sabihin, pag may goal ka, ibig sabihin yung goal mo meron siyang time bounded. Ibig sabihin doon, nakikita mo na habang ginagawa mo yung isang bagay, nabivision mo sa sarili mo na ganitong taon, ganitong buwan, ganitong date, makukuha mo na yung goal mo. Tama? So, ganun yun pag nagsisit ka ng goal. Pag ang tao kasi na walang goal, hindi niya alam kung ano yung kukunin niya, ano yung gusto niya i-achieve ngayong month na to, next month, 1 year from now, 2 years from now, hindi niya alam. Okay? So, paano ba ang pag-set ng tamang goal? Sabi dito, how to set a goal. Okay? Paano ba mag-set ng tamang goal? Unang-una, sabi dito, write down your dreams and goals. Ngayon pa lang, pag nag-join ka, okay, since member na kayo, or sa mga hindi pa member, the moment na nag-join ka sa business or dito sa empowered consumerism, ngayon pa lang, dapat, nira-write down mo na kung ano yung mga goal mo sa buhay. Yung short-term goal mo, yung long-term goal mo, kung ano yung mga pangarap mo. Okay? 1 year from now, 2 years from now, 5 years from now. Okay? So, ano-ano ba yung mga isusulat mo dyan? Dapat, yung isusulat mo, or pwedeng gagawa ka ng isang illustration, or sa mga business partner natin na nandyan sa ibang bansa ngayon, pwedeng hindi ka na maggawa ng illustration, pwedeng kukuha ka na lang ng mga picture sa Google, no? I-search mo lang sa Google kung ano yung gusto mo. For example, gusto mo ng bahay, gusto mo ng sasakyan, gusto mo ng savings, gusto mo ng travel, gusto mo makabuo ng pamilya. So, pwede mo i-search sa Google yan, ay sa Google yan. And then, pag na-search mo, mag-save ka ng mga picture na kung ano yung pangarap mo. And then, pwede mo siyang i-edit, no? Meron na mga application na pwede ka mag-edit yan, i-attach mo siya doon. For example, yung sasakyan mo, kailan mo siya gustong makuha? Okay? Yung bahay mo, kailan mo siya gustong ma-build? Yung savings mo, hanggang kailan mo siya magkano at kailan mo siya maiipon? Yung travel, kailan? Anong taon? Anong buwan? Sino mga kasama mo? Dapat ganun. Pag nag-set ka ng goal. So, ang goal dapat smart. Okay? Anong ibig sabihin ng smart? Specific. Specific, dapat alam mo kung ano yung gusto mo. Hindi pwedeng nangarap ka ng nangarap pero hindi mo naman alam kung ano yung pangarap mo. Tama? So, dapat specific, dapat smart. I mean, specific. Okay? Halimbawa, yun, so, tulad ng sabi ko kanina, gusto mo ng sasakyan, okay, mangarap ka ng sasakyan. Gusto mo ng bahay, bahay. Okay? Yun. Measurable. Dapat, alam mo kung magkano ang halaga. For example, sasakyan. Magkano ang value ng sasakyan mo? Magkano ang halaga ng sasakyan na gusto mo? Magkano, pag magpapatayo ka ng bahay, magkano? Magkano ang halaga ng bahay na itatayo mo?
Hindi pwede na walang presyo, baka mamaya kubo ang may tayo mo. Diba? So, siyempre, kung mangarap ka lang din naman, lakihan mo na. Tama? Attainable, dapat yung mga bagay na posible na makukuha mo. Okay? For example, siyempre, bago ka pa lang, 2 months ka pa lang, 3 months ka pa lang, nangarap ka na agad ng Ferrari. Hindi siya attainable. Tama? Hindi siya, siguro, 3 months ka pa lang, nangarap ka ng Ferrari, 2 years from now, hindi siya attainable. Tama? O sabihin natin, realistic siya, makatotohanan, pero hindi siya attainable. Tama? Okay. So, dapat, kung ano yung, halimbawa, ang unang goal mo ngayon, since bago ka, pwedeng i-goal mo muna na magkaroon ka muna ng at least cellphone, magandang cellphone na gagamitin mo pang online. O magkano yung cellphone na gusto mo. Tama? Anong klase ng cellphone ang gusto mo? Tama? O, so dapat ganun, attainable, and then realistic. Dapat makatotohanan ang goal mo. Makatotohanan kung ano yung pangarap mo. Okay? Huwag ka namang mangarap na 5 years from now, grabe, makarating na ako sa iba't ibang planeta, ay hindi na yun realistic, hindi na makatotohanan yun. Okay? 5 years from now, magkaroon ako ng transformer, ay, iba na yun. Hindi yun siya makatotohanan. So, realistic lang tayo. Kung ano yung possible na makukuha mo. Okay? Ano yung mga bagay na posible na ma-achieve mo. Okay? Sabihin natin na mahal man yan, million-million man ang halaga niyan, pero pag patuloy mong ginagawa, wala namang imposible sa pangarap eh. Tama? Pag tinatrabaho mo siya. And then, dapat meron siyang time-bounded. Okay? Dapat may limit. May deadline. Okay? Set an achievable time, but not too long. Ha? Huwag masyadong tagalan. For example, huwag namang mangarap ka, ilang taon ka pala ngayon. Okay? For example, 1 year ka na sa empowered consumerism. Tapos, bihin mo, sobrang tagal naman yung, grabe, 20 years from now, magkaroon na ako ng savings. Masyadong matagal yun. Ang pagsisave, kahit unti pa lang yung kinikita mo, pwede ka na magtabi, mag-save ka na. Tama? So, ganun dapat. Huwag masyadong habaan yung pagsisave mo ng goal. Kasi baka mamaya, masyadong huli ka na. Tama, no? So, dapat, ang pinakamadaling salita dyan, ang pangarap mo ay smart. I mean, ang goal mo, smart. Okay? Next, how to set a personal goal. Ibig sabihin, bago mo makuha yung goal na yon, meron ka munang i-goal dito. Number 1, set a goal financially. Bakit? Bakit financial muna ang kailangan mong unahin? Hindi mo makukuha yung mga bagay na gusto mo without money. Tama? So, ibig sabihin, sa business natin, kailangan mo munang kumita para makuha mo yung mga goal mo. Okay? So, paano mag-set ng financial goal? Dapat alam mo kung magkano ang gusto mong kitain. Okay? Dapat alam mo kung magkano ang kitain mo this week, next week, next month. I mean, magkano ang gusto mong kitain sa loob ng isang buwan. Okay? Parang ganito. In a week, in a month, or in a year. Dapat inalam mo na. For example, hataw ka ngayon, Monday to Saturday, I mean Monday to Sunday. Dapat alam mo kung magkano yung gusto mong kitain sa loob ng isang linggo. Kasi pag alam mo, pag may goal ka, goal income ka sa loob ng isang linggo, yung galaw mo ay tugma doon sa goal mo. Kasi hindi pwede na hataw ka lang ng hataw tapos wala kang goal income. So yung action mo, parang wala din. Parang suntok sa buwan din. Wala kang tinatarget. Okay? So ang pagsisit ng goal, parang alam niyo yung pana. Di ba? Meron kang tinatarget. Hindi ka naman pwedeng pana ka ng pana kung wala kang tatamaan. Hindi ka naman pwedeng tira ka ng tira, wala kang titirahin. Dapat, no? Wala kang tatamaan. Dapat meron. O parang ganito. Gusto mong kumita ng, ayan, pag-uusapan natin mamaya, no? So, how to set a personal goal? Next, you have to divide your goals, your big goals, into small goals. So, papaano? Okay, parang ganito. For example, ito yung success. Okay, klaro ba dyan? Yan. For example, ito yung success, goal income. Okay? So, bago mo makuha yung success na gusto mo,
kailangan mag-set ka muna ng yearly goal. Pero bago mo marating yung yearly goal mo, kailangan mo mag-set ng monthly goal. Pero bago ka makarating sa monthly goal mo, kailangan mo mag-set ng weekly goal. And then, dapat meron kang daily goal. For example, ang gusto mong kitain sa loob ng isang taon ay 336,000, okay? Para madaling compute natin, walang point-point, okay? Gusto mong kumita ng 336,000 sa loob ng isang taon. So, kung iisipin mo, sobrang laki. Ibig sabihin, kung hindi mo himay-himayin, ito ang tawag dito, chop goal. Ito yung pinag-uusapan natin nung nakaraan, nung live, okay? Ito yung tanong ni Coach Jenny Lynn, paano mag-set ng short term at long term, yung malinaw, okay? Ito, linawin natin. Chop goal. Kung direct ka ditong isipin, okay? Ibig sabihin, kung isipin mo tong 336,000, baka dito pa lang bibigay ka na. Bakit? Hindi mo alam kung ano yung dapat action mo. Hindi mo alam kung anong galaw na kailangan mong gawin para makuha mo yan. Kasi kung iisipin, sobrang laki. Tama? O dapat, bago mo isipin ng ang 336,000, isipin mo muna kung magkano ang magiging monthly goal mo. Ibig sabihin, i-divide mo lang itong 336,000 into 12 months. Kasi ang isang taon is equivalent of 12 months. Tama? So, 336,000 divided into 12, ang lalabas dyan, 28,000. Ibig sabihin, para kumita ka ng 336,000 sa loob ng isang taon, kailangan kumita ka ng 28,000 sa loob ng isang buwan. Okay? So, parang ganito. Ituro natin yung structure ng account mo. Okay? So, makikita ba dyan? So, parang ganito. Yung monthly income na goal mo, 28,000. Okay? So, ang gagawin natin dyan, kailangan mo lang pala na ito sa one account lang to. One account ang pinag-uusapan natin. Kaya advantage to sa mga multiple accounts. Ibig sabihin, kailangan mo makapagpapiin ng 28 sa left mo and then 28 din sa right. Okay? So, ito ay itong computation na to ay ito yung training ko nung nakaraang taon pa to, noong 2019 pa. So, ang pairing dito ay 1,000 pa, no? So, ano ko pa to, i-update ko pa to. Yan. So, ibig sabihin dito, kasi kung sa 1,000 na pairing, ang total na PIN mo, 28 sa left, 28 sa right, ang total na registration mo ay 56 PIN. So, 56, 28 sa left, 28 sa right, times 1,000, lalabas dyan 28,000. Okay? So, nakukuha mo yung goal mo. So, lalo na ngayon, kasi 1818 na ang pairing. So, mas mabilis mo na makukuha ang goal mo. Okay? So, ngayon, kung iisipin mo, 28,000, 56 PINs, naku, ang dami niyan. Hindi ko kaya yan. So, anong gagawin mo dyan? Hindi mo naman gagawin mag-isa. Remember, that is group effort. Hindi mo gagawin mag-isa. Yan ay effort ng buong organization mo. Okay? So, kung mag-isa ka pa lang ngayon, wala ka pang downline, siyempre, kaya nga ang lagi namin sinasabi, damihan mo lang lagi ang kausap mo. Kasi ito, hindi mo to gagawin mag-isa. Pag may PIN ka na dito, dalawa, so yung dalawa, magtutulungan lang, hahanap lang din sila, mag-i-invite din. So, group effort. Okay? So, anong next mo gagawin dyan? Kung iisipin mo, sobrang laki, baka hindi ko kayang gawin yan, yung 56 PIN na yan, baka hindi kaya ng grupo ko. So, ang gagawin natin dyan, kung nalakihan ka sa 28,000 sa loob ng isang buwan, i-divide natin sa weekly. Magkano ba ang weekly na dapat mong kitain? Ang isang buwan ay merong 4 na linggo. Okay? So, 28,000 divide 4, that is 7,000. So, ibig sabihin, kailangan mong kumita ng 7,000 sa loob ng isang linggo. So, paanong gagawin natin dyan para kumita ng 7,000? So, parang ganito. Kailangan lang sa left mo, makapagpapiin ka ng 7 sa loob ng isang linggo. And then sa right din, makapagpapiin ka ng 7. Kaya total of 14 registration.
sa loob ng isang linggo. At remember, hindi mo to gagawin mag-isa. Okay? Hindi mo gagawin mag-isa yan. Ngayon, 7 sa left, 7 sa right, nag-match yan, 7 pairs times 1,000, kuha mo ang 7,000 na goal income mo. Okay? So, remember, tulad ng sabi ko, group effort. Hindi mo gagawin mag-isa. Okay? So, kung sa tingin mo, malaki pa rin sa'yo, baka hindi mo pa rin kaya. Okay? Hindi pa rin kaya ng grupo mo kasi maliit pa lang grupo mo. Okay, sige. Proceed tayo sa daily. Magkano ang kailangan ilan ang dapat piin mo sa loob ng isang araw? At least meron kang income na 1,000. Kasi sa isang linggo, 7 araw. Okay, so paano ka kikita ng 1,000 sa loob ng isang araw? Okay, ito na. Kailangan lang sa everyday may mapipiin ka isa sa left at isa sa right. And then nag-match yan, kikita ka ng 1,000. Okay, so again, yan ay group effort. Okay, hindi mo gagawin mag-isa yan. Tulad ng sabi ko sa iyo, bawat action or kilos dito sa left and right mo, group effort yan. Kaya ang goal mo muna ngayon, habang wala ka pang kakasimula mo lang or wala ka pang downline, ang goal mo, kailangan mo muna maghanap ng at least 2. Kaya nga, 1 left, 1 right. Para sa ganun, pag meron ka ng isa sa left at isa sa right, gagalaw din to hanggang sa unti-unti mo na makukuha itong goal income mo para mag-success ka. Tama? Magiging successful ka sa goal income mo. Okay? So, ganun lang kasimple yan. Okay? Ayan. So, ngayon, natutunan mo na kung paano ang pag-set ng tamang goal income. Okay? So, I hope na natuto ka doon kung paano mo pag-chap-chapin yung goal income mo. So, ibig sabihin, okay, para mas maintindihan mo, ang sabi dito kanina, at least sa loob na isang araw, meron kang mapapiin at least isa sa left at isa sa right. So, ang gagawin mo, paano ka makapagpapiin ng isa sa loob ng isang araw? Okay, ang gagawin mo lang dyan, hindi lang isa ang kakausapin mo. Hindi lang 2 ang kakausapin mo. Hindi lang 3, hindi lang 5. Kundi 10 pataas ang kakausapin mo. 10 person above. Yan yung dapat inuupipi mo araw-araw. So, kung OFW ka naman, so yung goal mo, medyo i-adjust mo kung ano yung free time mo. Okay? So, naintindihan naman namin pag OFW. Yan ay para dito sa mga full-timer, sa mga mahaba ang time sa pag-online. So, yan yun dapat. Okay? So, yun ay example lang. Yung goal income na yun, example lang yun. So, kung gusto mo lang is 100,000 na kitain sa loob ng isang buwan, so mas ma-adjust mo pa. Mababaan mo kung ilan yung gusto mong income. So, nakadepende doon. I-chop-chop mo lang, i-divide mo na lang sa monthly, sa weekly, sa daily. Okay? So, for example, isa ang kailangan mong mapapiin sa loob ng isang araw. So, ang gagawin mo, kailangan mo kumausap ng 10 hanggang 20. Kasi meron ang ratio, 10:2. Ibig sabihin, 10:2, sa 10 kakausapin mo, possible dyan na mayroong 2. Okay? Possible dyan na mayroong 2. So, kapag nakapag-UPP ka ng 10 ngayong araw na to, possible na mayroong 2 dyan positive. Okay? So, meron kang hihintayin na magpipiin sa'yo. Tama? So, ganun lang kasimple. Ganun lang mag-set ng goal. Okay? So, how to set a personal goal? Number 2, be disciplined and responsible. Okay? Ibig sabihin dito, kailangan maging responsable ka sa goal na gusto mo. Okay? At magiging disiplinado ka. Kailangan disiplinado ka sa goal mo, sa pagsisit ng goal. Kasi hindi pwede na okay na yung goal mo, nakasit na yung goal mo, kaya lang, hindi ka naman responsable. So, ano yung mga dapat mong iwasan dito? Mayroon kasi tayong tinatawag dito na temptation. So, kailangan natin iwasan. Avoid temptation. Tulad ng watching videos that is not related to your goals. Iwasan mo munang kung seryoso ka sa goal mo at kung seryoso ka na magiging successful sa ganitong klaseng negosyo, iwasan mo muna ang manonood, ang kakapanood mo sa mga videos or mga movies or mga drama or kung ano-ano pa na hindi naman related sa negosyo na ginagawa mo. For example, lagi kang mahilig ka manood ng mga teleserye, madrama, kaya ang buhay mo madrama din. Kaya ikaw, panay ang hugot mo sa timeline mo.
Kasi nga, ang pinapanood mo, mga hugot. Tama? So, pag mga hugot, mga teleserye kasi, wala naman silang isishow dyan na positive eh. Karamihan dyan negative. Karamihan dyan emotion. Kaya, nagiging emotional ka na din. So, iwasan mo muna, okay? So, kailangan sacrifice. Okay? Kung gusto mo talaga maging successful, kailangan mo talaga mag-sacrifice muna. Isakripisyo mo muna yung mga bagay na naging habit mo, na kadalasan mong ginagawa, na nagpapasaya sa'yo, noon, na sa tingin mo ay hindi naman nakakatulong sa'yo para makuha ang pangarap mo. So, mag-ano ka ngayon? Mag-sacrifice ka. Kung sa tingin mo, ito yung makakatulong sa'yo para makuha mo yung goal income na gusto mo, sacrifice ka muna. Iwasan mo muna, isang tabi mo muna yun. Okay? So, ano pa ang dapat mong iwasan? Iwasan mo yung naglalaro ka. Playing games sa online, sa cellphone. Kung may mga games pa yung cellphone mo na yan, ay tanggalin mo na muna yan. Kasi bakit? Wasting time. Yung paglalaro, alam mo naman, hindi ka kumikita dyan eh. Oo, nag-i-enjoy ka. Pero ang tanong, yung sa future mo. Tama? Nakakatulong ba yan, paglalaro na yan, para magiging secure at kinabukasan mo? Tama? O sabihin natin, since OFW ka, o meron naman akong sahod dito eh, okay lang naman maglaro-laro ako. Oo nga. Sabihin natin buwan-buwan na meron kang matatanggap na sweldo. Pero lagi mo naman pinapadala sa family mo eh. Di ka rin nakakaipon. O sabihin naman natin, nakakaipon ka ng kahit papano, may ipon ka. Eh pag uwi mo ng Pilipinas, ang tanong, so sweldo ka pa rin pa buwan-buwan. Di ba pag uwi mo, tigil din ang sweldo mo. Eh pag naubos ang ipon mo, anong gagawin mo? Balik ka ulit sa abroad. So magiging ganun ang buhay mo. Pabalik-balik na lang. So wala kang ipundar. Tama? So iwasan mo muna yung paglaro-laro na yan. Sacrifice. Gamitin mo yung free time na yung sa paglalaro mo, yung oras na ginagamit mo sa paglaro-laro, gamitin mo muna dun sa tinuro ko kanina na kailangan kumausap ka ng madami para makapagkuha ka ng mga qualified na mga prospect na magiging ka-business partner mo. Okay? So, don't waste your time sa paglaro-laro, sa pagpapanood ng mga videos. Kasi bakit? O, dito balikan natin tong video na yan. Kung manonood ka, for example, mga Tolfo, di ba? Eh, yan yung isa sa, ngayon pinaka madalas pinapanood ng mga tao, yung Tolfo in action. Sinong kumikita dyan? Di ba si Tolfo lang din ang, every time na nag-play ka ng music or ng video niya, nag-play ka at nilike mo, kumikita siya dyan. Milyon ang kinikita niya sa'yo. Tama? Eh ikaw, lang kinikita. Natatamaan pa emosyon mo, naging negatibo ka pa. Tama? So, iwasan natin yan. Ano pa ang dapat mong iwasan dito? Yung masyadong mahaba ang tulog. Okay, ito para naman to sa mga full-timer or part-timer. Sa mga FW, medyo yan. Naintindihan namin kayo. Kailangan niyo ng tamang tulog, tamang pahinga. Okay? Basta ang lagi namin sinasabi dito, yung free time nyo lang. At naniniwala naman ako na lahat tayo mayroong free time. So, gamitin natin yung free time natin para sa pagkausap ng mga prospects. Okay? So, yun. Ano pa? Yan. So, don't wait until you are motivated to do it. Huwag mong hintayin na magiging motivated ka bago ka mag-invite. Ay, apply. Saka na lang ako mag-i-invite kasi medyo emotional ako ngayon. Saka na ako mag-i-invite apply kasi may problema ako. Hindi. Saka na ako mag-i-invite apply pagka motivated ako. Hindi. Dapat araw-araw motivated ka. Paano ka maging motivated araw-araw? Ang gagawin mo, dapat lagi ka manood ng mga motivational na video. Anong mga klaseng video ang panunuorin mo? Tulad ng NICO. Ano ibig sabihin ng NICO? New Empowered Consumerism Orientation. Mga nagtuturo doon, yung mga may-ari ng company natin, mga training team. Sila magmo-motivate. Pag nanood ka ng video na yun, doon kasi ituturo kung paano ka ma-power. Kasi ibig sabihin, pag lubat ka, pag mahina ka, pag medyo hindi ka motivated, parang nalulubat ka, parang cellphone yan. Pag lagi mong ginagamit, nalulubat ang battery. Pag sinacharge mo, mapopol, automatic, ganado na naman yan. Parang ikaw din. The moment na nag-i-invite ka, pag hindi ka nanonood ng mga training, possible na manghihina ka pag lagi kang nare-reject. So, ang pinaka sandata mo dito para maging power ka, kailangan manood ka ng mga training videos.
Okay? So, yung sabi dito, avoid watching video. So, hindi ibig sabihin dito na pati yung mga training, iwasan mo na din. So, hindi. Kailangan, sabi dito, yung hindi lang related sa negosyo. Okay? So, yun. Yan yung mga dapat mong iwasan. Okay? Itong 4 na yan. Okay? I hope may natutunan kayo dito sa number 2. And then, next, number 3, reward yourself. Paano naman yan? So, for example, yung short-term goal mo, for example, yung goal income mo, 5,000. Goal income mo sa loob ng isang linggo, nakuha mo, na-hit mo yung goal mo. So, i-reward mo din yung sarili mo. Kasi pag ni-reward mo ang sarili mo, mas magiging productive ka sa next month. Mas magiging productive ka next na mag-set ka ng goal. For example, nag-hit ka ng goal income mo ngayon, 5,000. Andi na-hit mo siya. Reward mo sarili mo, grabe, pag na-hit ko tong goal income ko na to, magpapa-ice cream ako. Parang ganun. Diba? Magpapa-free t-shirt ako next month para mas laging ganado ka. Mas magiging motivated ka kapag ka nireward mo yung sarili mo. Okay? Ano pa? Mas magiging excited ka next month na mag-hit ka ng goal. Example, nakuha mo yung 5,000 ngayon. Magiging excited ka kasi next month, ang i-hit na goal income mo is 10,000 naman. Tama? So, dapat ganun. I-reward mo yung sarili mo. O, ano pa? Number 4, to-do list. Ano ibig sabihin yan? Dapat meron kang list the most important things you need to do tomorrow. Ano ibig sabihin yan? Dapat, mapa-OFW man, or part-time, or full-time ka, dapat nililista mo. Bigyan mo ang sarili mo ng bigyan mo ang sarili mo ng at least 15 minutes. Pwedeng upo ka muna sa isang tabi, sa isang pwesto na ikaw lang, na tahimik, walang istorbo, and then mag-isip-isip ka kung ano yung mga bagay na gagawin mo kinabukasan. Okay, sa mga OFW partners, alam naman namin kung ano yung gagawin mo kinabukasan. Alam mo yan sarili mo, ano yung mga gagawin mo kinabukasan. Ang ibig ko lang sabihin dito, kung ano yung gagawin mo sa oras na wala ka nang ginagawa. Tama? Anong gagawin mo sa oras na wala ka nang ginagawa? For example, tapos na ang work mo. Ano yung gagawin mo? So, bigyan mo sarili mo ng 15 minutes para mag-isip kung ano yung gagawin mo. So, bigyan kita ng idea. Number 1, dapat meron kang notebook. At din yung notebook mo, nakasulat doon, after ng trabaho ko, magpo-prospecting ako. Pangalawa, yung mga kausap ko kagabi, isusulat ko yung mga pangalan nila. Pangatlo, ipapalo up ko yung mga ganito ganyan. So, dapat naka-list yung mga gagawin mo. And then, pang-5, pang-4 ba? Pang-4, may attendance kami. O pang-5, o sa mga nagtitraining dyan, pang-5, kailangan sasagot ako sa training, ganitong oras. So, dapat, nililista mo kung ano yung mga gagawin mo. Okay? O sa mga nandito naman, sa mga local din, alam mo din kung ano yung gagawin mo. Ha? Ililista mo din. Next, time management. Napaka-importante na ma-manage mo yung oras mo. Okay? So, bawat isa sa atin, mayroon tayong tinatawag na 24 hours. Bawat isa sa atin. Okay? 24 hours a day. And then, 24 hours, 7 times days. So, that is 168 hours sa loob ng isang linggo. Okay? So, for example, ito. Sa isang araw, ilang oras ang tulog mo? Okay? Ilang oras ang tulog mo? So, bigyan kita ng 8 hours tulog. I mean, ito maximum na to eh. Ito yung pinakamahabang oras ng tulog mo. Kung isang OFW, baka nga 4 hours, 5 hours lang ang tulog mo dyan, tama? So, 9 hours working. So, sa mga OFW, parang halos 12 hours to 24 hours ang trabaho nyo. Tulog lang ang pahinga, tama no? So, sa mga part-timer na nandito lang sa local, so, regular kasi ang work dito, 8 hours. So, bigyan natin ng konting extension, 9 hours, trabaho yan. And then 30 minutes get ready to go work. Okay, preparation yan, papunta sa work. And then 30 minutes going to work. Okay? And then,
30 minutes naman pabalik. Yan ay pag out na sa work mo. Or kung OFW ka naman, so I think after ng work mo dyan, maybe nasa mga alas 10 ng gabi. So yung natitirang oras mo dyan, nasa mga 2 hours, 3 hours. So kadalasan din sa iba dyan is medyo napapahaba din yung oras sa pag-online. Yung tulog ninyo, minsan alas 2 na, tama, alas 3, parang ganun. So alam niyo na kung paano i-manage yung time ninyo. Basta bigyan nyo ng oras yung negosyo nyo, kung talagang seryoso kayo. Tama? So kung sa mga regular lang na mga empleyado, ito yung total ng oras na na-consume nila sa loob ng isang araw, 18 hours and 30 minutes. So, meron pa silang 5 hours and 30 minutes per day na natira. So ang tanong, saan mo ginagamit yung 5 oras mo? Tama? So yan ba ay papitiks-petiks ka lang? Yan ba ang oras na yan ay ginagamit mo lang sa paggala-gala, iinuman, mamasyal? So, sabihin natin nag-i-enjoy ka. Pero ang pinag-uusapan kasi natin dito yung future mo. Tama? So dapat, yan. Kung itotal natin yan, 38 hours per week yan ang natitira sa'yo. Okay? Sa 168 hours mo, may 38 hours ka na free para yan ay ilaan mo sa negosyo mo. Tama? Sa loob ng isang linggo. So, ganun lang kasimple mag-set ng time management. Okay? So, guys, ito masabi ko sa inyo. Yan. Ito lang masabi ko sa inyo. Put your plan into action. Kung ngayon natutunan mo na kung paano mag-set ng tamang goal, kung paano mag-step by step, mag-set ng goal, dapat i-actionan mo na lang. Kasi bakit? Baka nandun ka sa pangalawa kanina na okay na sana yung plano mo, pero hindi mo naman tinuloy, nag-give up ka naman. Tama? So ito yun, tama. Put your plan into action. Gawin mo na lang. Aksyonan mo. Kung ano yung nakita mo ngayon, ano yung natutunan mo ngayon, aksyonan mo siya. Wag mo lang ipasok sa isip mo, sa tenga mo, and then tinulog mo lang. Kasi pag tinulog mo lang, kung ano yung natutunan mo ngayon, baka matunaw lang yan, maisama yan sa panaginip mo. Kasi ang panaginip ay walang katotohanan. Tama? So, dapat, yan mo siya. Take note mo siya, and then, dahan-dahanin mo siya. Okay? So, I hope natutunan mo siya. I hope na may natutunan ka. And then, naniniwala ako na lahat ng ito, pag ginawa mo, ikaw na ang susunod na magiging milyonaryo dito sa Empowered Consumerism. Yun lang, maraming salamat. God bless.